This is April and welcome to my mini vlog. So, in this video ay gagawa tayo ng gluten at samahan niyo ako sa proseso. Ano? Tara! For making the gluten, we only need 1/2 kilo of flour, 1 tablespoon salt, and water. First ay dapat nasa bowl ang ating flour, then add 1 tablespoon of salt. Next is unti-unti nating ilalagay ang water habang hinahalo. Take note, unti-unti lang ha, parang lab lang yan. Huwag mo ibuhos lahat sa umpisa, baka ikaw lang maubos. 괜찮아. 괜찮아요. Uy, hindi! Hindi kasi ganun. Ano ba? Ano kasi yun? Kapag naging dough na siya, masahin natin for 5 or to 10 minutes hanggang maging smooth at elastic. Parang relasyon nyo lang habang dumadaan sa pressure, doon mo malalaman kung matibay ba talaga. Corny! After kneading guys, i-rest natin ang dough for 2 hours ha. Oo, kailangan din niyang magpahinga kasi hindi lahat ng minamadali nagwo-work. Tandaan nyo yan. Di man tayo ay magkunwari. Tapos takpan natin to ng malinis sa tela ha. Oo, malinis. Di tulad ng ex mo. Wala, ano daw yun? Uy, tama ka na. 2 hours later. After 2 hours, huhugasan natin ang dough sa ilalim ng running water habang dahan-dahang minamasa ha. Okay ba? Okay? Pasensya na guys, si Jag. Wala pa kasing gripo dito eh. Habang hinugasan natin, mapapansin natin unti-unti nga wala ang starch. Parang feelings niya sa'yo. Aray mo! At ano piliin yan? Pipiliin ko pa rin siya. Wala ka magawa sa buhay kapag ang taong gusto mo, hindi ikaw ang gusto. A few moments later. Grabe guys, patience is taki talaga sa paggawa nito. Kasi bukod sa nakakapagod siya, is nakakangalay din siya sa kamay. And this is our final product for making the gluten. Yay! Tapos na siya tayo. Hindi pa tayo tapos. Anong pinagsasabi mo hindi pa tayo tapos? Bakit? Kailan ba nagsimulang maging tayo? Kailan ha? Naging tayo ba? Para sabihin mo sa akin, hindi pa tayo tapos? Hoy! Ano ba? Saan na napunta? Nagluluto lang tayo. So, ito lang nga. Maglalagay tayo ng soy sauce. And then, oyster sauce. Kalahati lang siya guys. Kasi bala kong gumawa ng maanghang at hindi maanghang mamaya. And then, ilalagay natin ang onion. So, kalahati nga lang. And then, garlic and laurel and sili at paminta. Then, emekos-mekos lang natin siya, guys. Pagkatapos is, ilagay natin yung gluten natin para, hayaan natin ma-marinate siya ng ilang minutes para pumasok yung lasa niya. Diba? Pag well-marinated na siya, guys, ready na natin siya para i-fry. Dahil ready na siya, magpapainit muna tayo ng mantika. Then, iprito natin ang gluten hanggang maging golden brown. Yes. Guys, ingat lang sa mantika ha. Kasi hindi lang puso pwedeng masaktan. Pati kamay, kita niyo ba yan? Aray ko, masakit siya tumatalbog talaga siya yung mantika. Sakit sa kamay. Feel nyo rin na ako guys. Kasi ako feel ko kayo. Charot. Finally, the moment we've all been waiting for, the taste test. Pasensya na sa itsura guys ha. Inabot kasi ako ng gabi, tapos nakakapagod siya. Para bang ganito.
Bakit ako? Bakit hindi kayo? Sino ba ang kasama rito ni Mama? Sino ba ang nagpapaalaga sa kanya? Sino ba ang hingi ng pera? Kung pagod kayo, pagod na rin ako. Hoy, masyado ng OA, te. Pero ang masasabi ko lang talaga guys is chewy and crunchy siya. Hindi masyadong naglasa yung nilagay natin pampalasa. Lalo na yung sili. Ewan ko, maybe kulang pa siya sa time ng pag-marinate. Ganun. 10 minutes ko lang kasi siya minarinate. Pero masarap siya guys. Medyo lasang chicken siya. Promise. And overall, I think success naman yung ating experiment. Kasi nga, masarap siya. Parang ako, uy, charot. So, yun lang guys for today's video. Take note, it's not just about making gluten. It's also about patience, ha? Patience. Kasi good things take time. Except, wag na nga. Basta yun lang. Thank you for watching. I hope you enjoy my demonstration. Have a great day, everyone. Babush!